Hindi kailanman tinalikuran ni Simeon ang kanyang anak kay Lynette. Kahit hindi niya napangasawa ang ina nito, buong buhay niyang tinupad ang responsibilidad bilang ama. Buwan-buwan siyang nagpapadala ng sustento. Naniniwalang sapat na yon upang matiyak na maayos ang kinabukasan ng batang minsan niyang pinangakuang hindi pababayaan. Ngunit may mga napansing ugali ang asawa niya na napakahirap iwasan. Anong gagawin niya sa anak na iba ang nagpalaki? Ako si Skylar at sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Simeon. Kung hindi mo siya pakakasalan, wala kang puso, Simeon. Anak mo ang dinadala ng anak ko. Galit na sigaw ng ama ni Lynette habang mariin siyang tinuturo. Napakuyom si Simeon ng kanyang kamao, ngunit pinilit niyang huwag magpadala sa emosyon. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso habang salita niyang tinitingnan ang mga taong naroon. Ayaw niyang magmukhang duwag, pero ayaw rin niyang magsalita ng dahil lang sa init ng ulo. Napailing ang ina ni Simeon na nananatiling kalmado pa rin. Sino ka para sigawan ng anak ko? Pumunta kami rito para maayos na makipag-usap. Hindi yung sisigawan ninyo si Simeon. At bakit hindi? Yan lang naman ang nakabuntis sa anak namin. Dapat panagutan. Bulalas naman ng ina ni Lynette. Mariin ang tingin ni Simeon kay Lynette. Hindi naman ito makatingin sa kanya. Alam niyang may kasalanan siya. Mapusok si Simeon kahit 18 years old pa lang siya. Ginawa niyang girlfriend si Lynette kasi maganda at mukhang mabait. Hindi niya naman alam na may ibang tumatakbo na sa isip. Naging maingat si Simeon sa buong relasyon nila. Gumagamit siya ng kondom noong una. Pagkakamali niya lang na noong sinabi ni Lynette na umiinom ito ng birth control pills, naniwala siya kaagad. May balak naman pala siyang pikutin ng dalaga. May gusto siya kay Lynette. Naging karelasyon niya ito pero hindi pa siya handang magpakasal. Hindi rin ito ang klase ng babaeng ihaharap niya sa altar. Hindi nagmamalinis si Simeon. Marami nang dumaang girlfriend sa kanya. Pero may karapatan naman siguro siyang pumili ng babaeng makakasama habang buhay. Hindi ba? Kay Lynette, kailanman ay hindi niya yon nakita. Sobrang playgirl din kasi nito. Nakailang boyfriend na rin bago siya. Sobrang linaw ng usapan nila na playtime lang ang magiging relasyon nila. Hindi niya naman inasahang may balak pala itong magpabuntis sa kanya. Tumikhim ang ama ni Simeon. Hindi tinatakbuhan ng anak namin ang responsibilidad niya. Pero hindi rin siya magpapakasal dahil lang may batang darating. Hindi ganyan ang tingin namin sa kasal. Tinanong namin siya at siya na rin ang nagsabi na hindi pa siya handang magpakasal. Dinugtungan ni Simeon ang sinabi ng ama. Tutulungan ko po ang anak ko. Pinanagutan ko po siya bilang ama. Pero hindi niyo ako mapipilit na pakasalan si Lynette at ibang usapan na po yun. Napahagulgol si Lynette habang hawak ang sarili nitong tiyan. Ano pa bang kulang, Simeon? Mahal kita. Ikaw ang ama ng anak natin. Hindi pa ba sapat yun para piliin mo ko? Napapikit si Simeon. Natatakot siya at naawa rito. Pero hindi sapat ang takot para bumuo ng isang pamilya. Huminga siya ng malalim bago muling nagsalita. Lynette, paano kita pananagutan kung sinadya mo talagang magpabuntis? Sinabi mo sa akin na umiinom ka ng birth control pills. Hindi naman pala. Alam na alam naman ito ang estado ng relasyon nila. Kaya mas lalo siyang naiinis. Nagmamaang-maangan pa at pinapalabas na ito ang biktima. Gayong sobrang linaw naman talaga ng kanilang usapan. Hindi kita kayang pakasalan kung alam kong hindi yun ang gusto ko. Saad pa ni Simeon. Mas lalo pang umiyak si Lynette. Muling nagsalita ang kanyang ina. Halatang disappointed sa babaeng nabuntis niya. Tamang hindi kayo magpakasal? Mga bata pa kayo. Mas masasakpan lang kayo pareho kapag ginawa ninyong magpakasal. Ayokong lumaki ang apo namin sa bahay na puno ng pagsisisihan. Mabuti na lang, sinama niya ang mga magulang niya. Cool at liberated ang mga ito at mas inuunawa ang sitwasyon. Sa pagkakaroon ng girlfriend, noon pa man ay aware na ang mga itong mapusok sa Simeon. Basta dapat ay safe kapag ginagawa niya at hindi siya namimilit ng babae. Kaya wala silang problema sa part na yon. Nito lang din naman siya naging sobrang mapusok nang maging 18 years old na siya.
Hindi niya akalaing mabibiktima siya ni Lynette na ilang buwan pa lamang niyang nagiging girlfriend. Nang sinabi niyang nakabuntis siya, nagulat talaga ang kanyang mga magulang. Tinanong kung mahal niya ba ang babae. Sinabi niyang gusto pero hindi para pakasalan. Hanggang sa naging usapan nila ni Lynette, sinabi niya sa mga ito dahil alam ni Simeon na parents niya ang unang-unang makakaintindi sa kanya. Ang kapal naman ng mukha mo! Singit na naman ng ina ni Lynette. Nakagawa ka na nga ng kasalanan, pero ikaw pa ang may ganang mamili. Anong sasabihin ng mga tao sa anak ko? Na nabuntis lang at iniwan? Bago pa makasagot sa Simeon ay tumayo na ang kanyang ama. Ang anak ko ay nagkamali at hindi namin yun ikinakaila. Sige na, lalaki siya kaya nasa kanyang pagkakamali. Kahit malinaw naman na anak ninyo ang nagpabuntis. Napatingin na naman si Simeon kay Lynette na nanahimik na naman. Akala siguro nito ay basta-basta na lang siyang mapipikot. Kahit nakabuntis siya, hindi naman papayag ang mga magulang niya na basta siyang magpakasal ng ganoon lang. Baka kung nakita pa ng kanyang parents na maayos ang environment at maayos kausap ang mga magulang ni Lynette, baka pinilit siyang magpakasal. Pero sa ugaling binungad ng mga ito sa kanila, mas lalong aayaw ang parents ni Simeon. Hindi sila nag-iinarte, hindi sila matapobre dahil sila ang pinakamayaman sa lugar nila. Pero alam ni Simeon na mahalaga sa pamilya nila ang may maayos na pag-uugali. Kita naman siguro yon kung paanong sa pamilya at mga kamag-anak nila. Walang masama ang ugali at walang lamangan. Silang magpipinsan, sobrang close lahat. Pero hindi rin namin siya pipilitin sa kasal na hindi niya gusto. Kung protective kayo sa anak ninyo, protective din kami sa amin. Saad pa ng kanyang ina. Kahit lalaki ang anak namin, anak pa rin namin siya. Hindi namin pinalaki si Simeon ng ganito para lang hayaang masira ang buhay. Ang kaya naming gawin ay panagutan ng bata. Sagot namin ang pagpapagamot, panganganak, at lahat ng kailangan ng magiging apo namin. Hindi namin kayo tinatakasan, kaya hindi ko maintindihan kung bakit ganitong pagtrato ang natatanggap namin mula sa inyo. Sandaling natahimik ang lahat, ngunit hindi yun tinanggap ng pamilya ni Lynette. Madali kayong magsalita dahil may kaya kayo. Galit na sabi ng ama nito. Anak namin ang magdadala ng kahihiyan habang nag-aaral pa rin ang anak ninyo. Hindi patas yun. Kung may dangal ang anak ninyo, pakakasalan niya ang anak ko. Tumitig si Simeon sa ama ni Lynette. Hindi niya alam kung bakit hindi siya nakakaramdam ng takot. Siguro dahil batid niya rin sa kanyang sarili na ngayong may batang nadamay, hindi na pwedeng puro emosyon ang pairalin. Hindi ko babawiin ang sinabi ko, Diretsyong sabi ni Simeon. Ang mga magulang ko muna ang susuporta kina Lynette at sa bata. Hindi ko maintindihan anong point ng pagpapakasal. Para magsama kami nang walang-wala ako. May kayang pamilya ko pero hindi po ako aasa sa kanila. Kapag nakatapos ako ng maritime at nagkaroon ng trabaho, sisiguraduhin kong hindi ako magkukulang sa anak ko. Hindi ko siya pababayaan kahit kailan. Pero hindi ako magpapakasal ngayon at hindi si Lynette ang nakikita kong pakakasalan. Kasi kahit sigawan niyo pa po ako ngayon dito at takutin, malinaw naman na iniipit ninyo ako sa sitwasyong hindi ko naman gusto. Pinikot lang naman ako ng anak ninyo. Muling napaiyak si Lynette at halatang guilty. Ipupusta kong baka hindi niyo ako ipakasal sa anak ninyo kung tambay lang ako dyan sa kanto. Patuloy pa ni Simeon. Hinawakan ng kanyang ina ang braso niya. Anak, tama na. Huwag na tayong lumayo sa usapan. Mas lalo namang nagalit ang mga magulang ni Lynette. Pero wala nang pakialam si Simeon. Hindi siya matapobre, subalit ang hirap hindi diretsuhin. Kitang-kita naman kung anong gustong mangyari ng mga ito. Gusto siyang itrap sa kasal para mapakinabangan siya kasi maganda ang buhay nila. Tumayo si Lynette at pinunasan ng mga luha. Kung ganoon, huwag ka nalang magpakita rito. Kapag hindi mo ako pinakasalan, hindi mo na makikita ang anak mo sa akin. Nagkatinginan sila ng mga magulang niya. Parang iisa lang ang tumatakbo sa isipan nila. Ano bang mahirap sa kasal? Puno ng hinanakit na tanong ni Lynette. Oh, edi sige. Oo, pinikot kita. Sinadya akong magpabuntis. Mahal lang naman kita. Gusto ko, sa akin ka. At hindi ka na maghanap ng ibang babae.
Gusto ko, ako nang makatuluyan mo hanggang dulo. Kapag hindi mo ako pinakasalan, hindi mo na makikita ang anak mo. Napairap ang ina ni Simeon. Naiinis na rin yata sa mga nangyayari. Tumayo na ito at hinila ang kamay niya. Anak, let's go. Sobrang nagiging nonsense na ang usapan na ito. Nasa may pintuan na sila nang sumigaw ang ama ni Lynette. Saan kayo pupunta? Nag-uusap pa tayo. Just shut up, inis na sabi ng ina ni Simeon. Kami pa talagang tinatakot ninyo? Sa ganyang mga ugali, mas tama lang na hindi namin ipakasal si Simeon kay Lynette. Hindi ko hahayaan. Sa pananakot ninyong ganyan at sa paggamit pa lang ng bata to manipulate us, nagsasabi na kung anong klase kayong mga tao. So, this is all nonsense. Aalis na lang kami. Napatingin si Simeon sa ama niya na muntik ng matawa sa gilid. Manghang-mangha ito sa asawang nagsisisigaw at nawala na ang poise. Napailing na lang si Simeon. Malakas talaga ang tama ng mga magulang niya. At ikaw naman, Lynette, naiinis na sabi pa ng ina ni Simeon. Do you really believe na gusto ko ng daughter-in-law like you? Hindi kita kilala. Pinikot mo ang anak ko. Ginagamit mo ang bata para manakot. Kaysa maging abala ka kung paano mo matatali ang anak ko sa'yo, maging matalino ka para sa anak mo. Hindi yung gagawin mong sandata para umangat ka sa buhay. Ang bata mo pa pero ganyan ang thought process mo. Si Simeon, oo, mapakasalan mo. Pero sa ganito, sa tingin mo hindi aalpas yan? Kilala kong anak ko. Kung ayaw niya talaga. Kung pipilitin mong itali sa'yo, baka mang babae lang. Sira ulo ang anak ko. Kaya tama na. Huwag mo nang ipilit ang ayaw. Pumunta kami rito ng maayos at may respeto to propose a better solution para sa bata, hindi para sa mga kagustuhan ninyo. Ngayon, kung ayaw ninyo, edi wag. Sumunod na lang si Simeon nang hilahin siya ng kanyang ina. Sa kabilang kamay naman, ang ama niyang tawa ng tawa habang pinapakalma ang asawa nito. Pagkasakay nila sa sasakyan, mainit pa rin ang ulo ng mama niya. Nakakainis. Bakit pa ganyan ang pamilya ng girlfriend mo? Napailing si Simeon. Hindi ko na siya girlfriend, ma. Alam ko may pagkakamali ako pero salamat po na kinampihan niyo ako. Kakampihan ka namin kung alam naming tama. I admit, naawa ako kay Lynette. Kung ako ang nasa kalagayan niya, gusto kong panagutan ako ng nakabuntis sa akin. Maybe, after your maritime, maayos pa ang relasyon ninyo at magpakasal. But to that kind of attitude, umurong ang awa ko. Nakakainis. Saad pa ng kanyang ina. Tumawa na lang ang ama ni Simeon. Han, huwag ka nang mainis. At Simeon, pasalamat ka na kami ang parents mo. Next time, huwag ka nang magpabaya. Baka puro panganay ang maging apo namin. Umismid naman si Simeon. Of course not. Baka nga after ni Lynette, hindi na ako mag-girlfriend ulit. Nakakatroma. Baka magpabuntis at pikutin lang ako. Ayoko na. Mag-girlfriend na lang ako ulit kapag sigurado na akong pakakasalan ko. Hindi naman siya alipin ng ganoong gawain. Nagkaroon siya ng girlfriend kasi trip niya at gusto niyang makisabay sa mga pinsan. Pero pagkatapos ni Lynette, parang ayaw niya na talaga. Kaya niya namang tumagal ng walang girlfriend. Saka na lang siya maghahanap ng girlfriend kapag mag-aasawa na. Magfo-focus na muna siya sa sarili. Paano ng anak ko, mama? Gusto ko pa rin gawin ang responsibilidad ko sa anak ko. Saad ni Simeon. Oo, at naiinis ako kay Lynette, pero ina pa rin siya. Ayokong kunin ng bata sa kanya. Sinapo ng ama niya ang ulo nito. Feel ko, hindi nila kaya na hindi tumanggap ng sustento sa atin. Just look at their house and life. Siguradong lalapit pa rin ang mga yun sa atin. Don't worry, makikita mo pa rin ang anak mo. If hindi sila pumayag, then ilaban natin ang custody ng bata. Pero hanggat maaari, huwag natin kunin kay Lynette. Nanay pa rin siya ng bata at siya pa rin ang maghihirap ng mga anak. Ayoko siyang pakasalan but still, gusto ko pa rin sustentuhan ang mga kailangan niya sa pagbubuntis niya. Naiinis siya sa mga ginawa ni Lynette pero may care pa rin siya rito. Siguro naiintindihan niya ito sa part na mahal siya nito kaya nagawa nito yon. Pero mali pa rin talaga dahil hindi naman yun ang gusto niya. Mas lalo lang din siyang na-turn off nang malamang gagamitin pa nito ang bata para itali siya. Yun pa naman ang pinakaayaw niya sa lahat. Katulad ng naisip ng mama niya,
Hindi nga nakatiis si Lynette. Humingi pa rin ito ng tulong at sustento sa kanilang pamilya. Kaya habang nag-aaral siya, ang mga magulang na muna niya ang sumusuporta kay Lynette at kay Kael. Si Kael, mga once in a month, dinadala sa bahay ng parents niya o kaya'y kapag bakasyon siya. Kahit naman mas madala si Kael kay Lynette, gusto niya rin naman na maranasang alagaan si Kael. Kamukha mo siya nung baby ka pa, nakangiting sabi ng mama niya. Napangiti rin si Simeon habang inaalalayan ang 1 taong si Kael. Kaya nga ma, saka ko lang naalagaan ng batang to kapag bakasyon. Mukhang okay naman ang kalagayan niya kay Lynette. Okay talaga. Aba, saad ng mama niya. Kapag nakita kong hindi okay si Kael, ka-questionin ko ang nanay niyan. Binibigay namin lahat ng sustento sa apo namin tapos mapapabayaan lang. Binuhat muli ni Simeon ang anak at tiningnan. Una pa lang, humihingi na siya ng sorry rito na hindi niya nabigyan ng buong pamilya. Pero mas gugustuhin niya namang ganoon ang setup kaysa mapilitan siya kay Lynette. Lumipas ang 2 pang taon, patuloy pa rin ang pag-aaral ni Simeon. Si Lynette naman, nag-asawa na at buntis na ulit. Medyo bothered lang talaga siya dahil baka mapabayaan ang anak niya. Pero nakikita niya naman na hindi naman. Ayon na rin sa sinasabi ng parents ni Simeon, kaya nakampante siya. Nang makapagtapos naman si Simeon at magkaroon ng trabaho, pinatigil niya ang mga magulang na sustentuhan ang sarili niyang anak. Kaya niya naman na. Sigurado ka? Okay lang kahit kami na ang magsustento. Kaya pa naman namin, saad ng mama niya. Ikaw, mag-ipon ka for your future. Saka magpamilya ka na rin ng sarili mo. Napangiti si Simeon. Alam ko po yan ma, gagawin ko nga. But still, Kael is my son. Responsibility ko siya, kaya ako nang bahala sa kanya. Thank you ma. Pa, salamat sa pag-alalay sa akin. Nang siya na ang magpadala ng sustento, kampante naman siyang naibibigay niya ang tama para sa kanyang anak. Gayunpaman, hindi naman timang si Simeon para hindi silipin ang mga bagay-bagay. Ano na naman ba, Simeon? Iniisip mo na naman ba na ako ang nakikinabang sa padala mo para kay Kael? Galit na galit ang boses ni Lynette sa kabilang linya. Tahimik na napapikit si Simeon habang hinihintay na makapasok siya sa barko. Ang ganda ng tanawin sa harap niya, ngunit hindi yun sapat upang tabunan ang matinis na boses ni Lynette sa kanyang tenga. Pasakay na ulit siya ng barko. Nangangamusta lang siya kay Kael. Napunta sa usapan ang pagpapadala niya ng pera. Hindi niya gusto ang bawat pag-uusap nilang nauuwi sa pagtatalo. Ngunit bilang ama, pakiramdam niya, wala siyang ibang paraan para masiguradong maayos ang kalagayan ng kanyang anak. Hindi ikaw ang pinagdududahan ko, Lynette. Ang sitwasyon ninyo ang hindi ko mapagkatiwalaan sa ngayon. Mahinahon niyang sagot. Wala kang trabaho, hindi ba? Wala rin permanenteng trabaho ang asawa mo. Natural lang na gusto kong malaman kung saan napupunta ang perang ipinapadala ko. Hindi yun para sa inyo. Para yun kay Kael. Pwede kang makinabang, sige, since ina ka naman ni Kael. Pero wag mong pagkakaitan ng anak ko. Gusto kong mabigay lahat ng gusto niya. Pangbawi ko na wala ako sa tabi niya. Mas lalo pang tumaas ang boses ng babae. Palagi mo na lang sinasabi yan. May iba kaming pinagkakakitaan ng asawa ko at wala ka na ron. At saka syempre dito nakatirang anak mo. Kaya damay na kami. Kailangan din namin kumain. Kailangan din namin magbayad ng kuryente at tubig. Hindi lang naman si Kael ang nabubuhay sa bahay na to. Humihingi ako ng dagdag kasi kulang naman talaga. Kala mo ba madaling magpalaki ng anak? Na kapag nakapagsustento ka, okay na? Mabuti ka ng ama? Napahawak si Simeon sa noo. Hindi siya madamot. Hindi rin siya nagbibilang ng bawat sentimong ipinapadala niya. Ngunit sa isip niya, malinaw ang dahilan kung bakit siya nagtatrabaho sa gitna ng malalaking alon at mapanganib na dagat. Para yun sa anak niya, hindi para sa bagong pamilya ni Lynette. Lynette, pinapaalalahanan lang kita. Hindi ko obligasyon ng asawa mo. Hindi ko rin obligasyon ng pamilya ninyong binuo. Ang responsibilidad ko ay si Kael lamang. Kung kulang ang perang ipinapadala ko para sa bahay ninyo, hindi ako ang dapat magsisihin. Ang dapat mong tanungin ay kung bakit walang maayos na hanap buhay ang asawa mo. Bago pa makapagsalita si Lynette, pinatay niya na ang tawag. Naririndi talaga siya sa boses nito. Sa mga nakalipas na taon, mas lalo itong naging maligalig. Mas lalo niyang napatunayan na tama lang na hindi niya ito pinakasalan. Kung pwedeng kunin niya na lang si Kael para wala na siyang koneksyon dito,
Iyon nga lang, alam niyang hindi papayag si Lynette. Nakikita niya naman na mahal nito ang anak nila. Alam niyang hindi nito isusuko ng basta-basta si Kael. Kaya hinahayaan ni Simeon na sa poder pa rin ng ina ang anak nila. Lumipas ang mga buwan, payapa naman ang buhay niya kapag nasa barko. Kapag naman bababa na, doon niya na kinukumusta ang anak. Ate, pwede bang pasundo na muna si Kael sa bahay ni Lynette? Pakiusap niya sa kanyang kapatid. Siyempre, baka nandun pang asawa nun. Ayoko rin naman masyadong makaharap ang isang yun. Sige, mamaya susunduin ko. Malapit naman ang out ko sa ospital. Pauwi ka na ba? Nagpatuloy siya sa paglalakad papunta sa kanyang sasakyan. Oo ate, nakababa na ako ng barko. Wala naman akong ibang dadaanan. Diretso na ako sa bahay ni na mama at papa. Baka hindi na rin muna ako sumakay ng barko. Titingnan ko rin kasi yung pinapagawa kong bahay. Mahinang tumawa ang ate niya. Talagang seryoso ka na sa buhay Ang dami mo na rin sigurong ipon. Talaga naghahanda ka na para sa future mo Hindi ka naman ulit nagkaroon ng girlfriend. Napahalakhak na rin si Simeon at sumakay na sa kanyang sasakyan. Nabisi ako sa academy. Wala akong time maglandi. Saka, panay akong sakay ng barko. May babae sa barko pero kaunti lang. Yung iba taken at hindi ko type. Paano ba magkakaroon ng girlfriend? Maghanap ka na. Hindi ka na bumabata, no? Kaya mo naman ang mag-asawa. Paglaanan mo kasi ng panahon. Baka mamaya tumandang binata ka na. Huwag ka munang sumakay ng barko ngayong taon. Makipag-date ka. Magrereto ako sa'yo. Napabuntong hininga si Simeon. Hindi naman siya sobrang nagmamadali. Nag-e-enjoy siya sa pagiging seaman. Bata pa siya at hindi niya pa nga naaabot ang pangarap na maging kapitan. Pero parang masarap nga namang bumaba ng barko kung may sasalubong sa kanyang asawa at mga anak. Anak, nakauwi ka na. Nakangiting sabi ng mama niya nang makarating siya sa bahay. Hindi ka man lang nagsabi, kaya pala sinundo ng ate mo si Kael at hinatid dito. Humalik siya rito, pati na rin sa kanyang ama. May pagkain ba? Tumayo agad ang kanyang ina. Meron naman, kalderetang niluto ko. Pero sana sinabi mo para naman nakapagluto ako ng bulalo na paborito mo. Tumawa si Simeon at naghugas ng mga kamay. Okay lang mama, bukas na lang po. Nasaan na po si Kael? Tulog na? Oo, tulog na. Nakipaglaro kasi, nandito yung mga anak ng iba mong pinsan. Bukas mo na lang kumustahin. Siguradong matutuwa yun na nakauwi ka na. Saad ba ng kanyang mama? Tumangu-tangu siya at nagsimula ng kumain. Pagkatapos kumain, hinayaan na siyang magpahinga ng kanyang mga magulang. Ay, nakapagpahinga rin. Napatulala siya sa kisame. Oo nga no, dapat nga siguro mag-asawa na ako. Saan naman ako hahanap ng asawa? Natawa na lang si Simeon. Dati, ang galing niyang mambola ng mga babae. Pero ngayon, parang mukhang nangangalawang na siya. Hindi niya na alam paano makipag-date. Nawala na rin kasi siya ng gana. Kung makikipag-date siya, gusto niyang asawa na agad sana. Sa hirap ng training ng pagiging seaman, marami siyang napagtanto sa buhay. Kaya nagbago talaga ang pananaw niya. Ayaw niya nang maglaro-laro lang. Sayang lang ang panahon. Kinabukasan, nagising si Simeon sa boses ni Kael. Mahina siyang tumawa nang makita ang maliit nitong mukha. Papa, nandito ka na? Nakangiting sabi ni Kael. Napilitan siyang bumangon. Nandito na ako. Kumusta? Bumungis-ngis naman ang 6 na taong gulang niyang anak. Okay lang po, Papa. Ikaw, kumusta na po ikaw? Hindi ba po sumasakay ko sa barko? Oo, seaman kasi ako anak. Kumain ka na ba ng almusal mo? Opo, Papa. Pinakain po ako ni na lolo at lola. Ginulo ni Simeon ang buhok nito. Sabihin mo kay lola mo, bihisan ka na. Mamamasyal tayo. Ibibili rin kita ng mga gusto mo. Yay! Patalon-talon na sambit ni Kael at mabilis na kumaripas ng takbo. Natawa na lang si Simeon. Halos hindi siya ang nagpapalaki kay Kael. Pero masaya siyang mukhang lumalaki naman ito na mabait. Kahit na naiinis siya kay Lynette, mukhang inaayos naman ito ang pagpapalaki sa anak nila. Pinasyal niya ang bata sa amusement park kasama ang iba pang pamangkin. Sobrang tuwang-tuwa si Kael. Kinabukasan, pinasyal niya naman ito sa mall. Balak niya itong bilhan ng mga laruan, mga damit at ibang pangangailangan sa school. Lumalaki na si Kael pero hindi nagbago ang sustento niya rito. Siguro dahil parang duda pa rin siya kay Lynette. Kasya naman kay Kael ang pinapadala niya
pero humihiling pa ng sobra. Anak, may iba pang damit. Maliliit yan. Hindi yan kasya. Sabi niya habang tinutulak ang cart. Napakagatlabi si Kael. Gusto ko po kasi ito, Papa. Kumunot naman ang noon niya. Lumapit siya at tiningnan ang mga damit na kinukuha nito. Talagang mas maliit yon kaysa rito. Anak, hindi na to kasya sa'yo. Kung gusto mo talaga to, hihingi tayo sa sales lady ng kasayis mo. Tatawag na sana si Simeon pero natigilan siya ng magsalita si Kael. Papa, para po sana sa kapatid ko. Ha? Tinakpan nito ang bibig at agad na umiling. Ay, wala po. Wala po pala. Para sa mga kapatid mo. Gusto mong ibili ang mga kapatid mo. Nahihiyang tumango si Kael. Opo, Papa. Sabi po kasi ni Mama, kung anong meron ako, meron din daw po dapat ang mga kapatid ko. Mas lalong kumunot ang noon ni Simeon. Hindi naman pwede yun. Mayroon si Kael nang mayroon si Kael kasi siya naman ang ama nito. Nagpapadala siya ng sustento para rito. Hindi dapat tinatanim ni Lynette sa utak ng bata na pantay lang dapat ang anak nila sa mga anak nito sa ibang lalaki. Ayaw niyang makaramdam ng kahit anong guilt si Kael. Lalo pa at deserve naman nito lahat ng bagay at sustentong ibinibigay niya. Saka Papa, masaya po ako kapag masaya po ang mga kapatid ko. Gusto ko po meron po sila. Dagdag pa ng anak niya. Doon na lumambot ang tingin ni Simeon. Oo nga pala, sa ibang pamilya ito lumalaki. Panganay ito sa magkakapatid. Kaya siguro hindi nito maisip ang sarili na hindi iniisip ang mga kapatid. Pero kahit na, gusto niyang maisip lang ni Kael na mayroon itong mga bagay na mayroon ito kasi nandun siya para tugunan iyon. Sige, ganito na lang. Ibibili rin natin ng mga kapatid mo para may pasalubong ka sa kanila. Sambit ni Simeon. Napangiti agad ang bata. Talaga po? Sana, pero sana maintindihan mo rin ito, Kael. Ako ang papa mo, nagtatrabaho ako para maibigay ang mga gusto mo. Ang mga kapatid mo, may iba silang papa. Yung papa nila ang magbibigay ng mga gusto at pangangailangan nila. Kaya kung wala sila ng mga gamit na mayroon ka, huwag kang maging malungkot. Kasi magkaiba naman kayo ng mga kapatid mo. Naiintindihan mo ba? Tumango naman si Kael. Pero duda si Simeon kung maiintindihan ba agad yon ng bata. Batid niya naman kasing mahirap ipaintindi rito ang mga bagay-bagay. Kung nag-aalala ka, kunin mo na lang si Simeon. Saad ng ate Nicole niya nang kausapin niya ito tungkol doon. Iwan mo na lang kina Mama at Papa. Kaya naman nilang alagaan. Saka malapit lang ang mga bahay ng pinsan natin. Nakakalaro naman ni Kael ang mga pinsan niya. Huminga ng malalim si Simeon. Alam mo ate, naisip ko na rin yan. Pero syempre, ko pa rin naman ang nasusunod. Tinanong ko siya kung saan niya ba gustong matagal na tumira. Ang palagi niyang sagot, sa mama niya raw kasi nandun ang mga kapatid at mga kaibigan niya. Si Kael napansin kong maalaga siya sa mga kapatid niya at mahal na mahal niya ang mga yon. Napailing si ate Nicole. Pero lagi na lang alas ni Lynette si Kael sa'yo lalo na kapag hihingi ng sustento. Hayaan na lang ate. Malaki na rin naman ang hirap ni Lynette sa anak namin. Si Kael, ang tingin niya sa akin, pamilyang pwede niya lang pagbakasyonan. Pero yung pamilya ni Lynette, ramdam kong mas mahal ng bata ate. Pagbibigyan ko siya ngayon habang single pa ako. Pero kapag may sarili na akong pamilya, magsusustento lang ako ng sapat. Baka ipadaan ko na lang din sa'yo. Ayoko naman na kapag may asawa na ako, malaman niyang may connection pa ako sa ina ni Kael. Lumipas ang mga araw. Nakauwi na si Kael sa bahay ni Lynette. Siya naman inabala na ang sarili sa ibang bagay. Sinunod niya ang suhestyon ng ate niyang makipag-blind date na siya. Yun nga lang sa dalawang naka-blind date ni Simeon, wala siyang gaanong matipuhan. Anong walang matipuhan? Ang ganda na ng mga yon, successful pa. Baka naman bading ka na? Tanong pa ng ate niya habang kumakain ng salad. Napairap agad si Simeon habang nagbubuhat ng dumbbell. Sang banda rito ang bading. Ate, hindi ko lang talaga tipo ang mga yon. Ano bang tipo mo? Sandali siyang napaisip at itinigil ang pagbubuhat. Wala naman akong masyadong ideal girl. Basta makakasundo ko lang. Makakasundo ni na Mama at Papa. Simple lang sana. Yung mga pinakilala mo naman sa akin, mga professional na alpha woman. At maangas naman ang mga ganong babae.
Pero gusto ko yung babaeng dedepende sa akin. Yung hahayaan ako mag-provide para sa pamilya. Saka uwi ako na sasalubungin ako sa bahay. Yung tipong kapag nasa barko ako, hindi ako mag-aalala kasi kontento na siya na nasa bahay lang. Or may routine siyang simple lang kasama ang mga anak namin. Na kapag bumaba ako ng barko, sobrang masayang masaya siya at kontento na. Mga ganun lang. Hindi mo naman sinabi. Housewife ang gusto mo. Bulalas ng kanyang ate Nicole. Napangisi naman si Simeon. Nadali mo ate. Mga ganun ang gusto ko. Sandaling nag-isip ang kapatid niya. Wala naman akong kilala na may ganyan ding pangarap. Mostly talaga mga professional lang din ang mga nakakasalamuha ko. Sa kakaramihan sa friends ko, takot na walang pera. O kaya gusto pa rin mag-work kahit kasal na. Alam mo naman ngayon, uso ang mga lalaking manloloko. Hindi naman ako ganun. Pumunta si Simeon sa monkey bars at nagpatuloy sa pag-workout. Babaero ako nung bata pero hindi ako cheater. Kailan mo nabalitaan may pinagsabay akong babae? Saka ate, seryosohan na nga ang hanap ko. So ihahanap mo na lang ako ng type ko. Hindi niya rin talaga alam kung anong hangin ang mayroon ng sandaling yon. Parang hirap na hirap maghanap ng mapapangasawa ang mga tao. Hindi naman siya dating ganoon, pero mukhang hindi naman dapat hinahanap ang iibigin kasi mukhang kusa na lang na darating. Masarap ba yung tosino at tapa mo? Tanong ng tumatawang mama ni Simeon. Pababa na si Simeon ng hagdan. Nakakarinig siya ng tawanan sa sala. Nang makarating sa ibaba, bumungad sa kanya ang mama niya at ang isang dalagang maaliwalas ang mukha at mukhang masiyahin. Maganda at mas lalong dumadagdag sa ganda ang bawat ngiti nito. "Oh, anak!" saad ng mama niya. "Eto si Menchi, natatandaan mo ba?" Kumunot ang noo ni Simeon. Menchi? Napairap naman ang dalaga. "Yung tinatawag mong Peppa Pig ng bata at pinapatid mo kasi sabi mo nagbabounce ako kapag nadadapa." Nanlaki ang mga mata niya at biglang natawa. Peppa? You mean anak ni Tita Tess? "The one and only," naiiritang sabi ni Menchi. Tumayo pa ito at umikot. "Saka anong Peppa? Hindi na ako tabachoy, no?" Natatawa siyang lumapit. Niyakap niya agad si Menchi at kinurot ang mga pisngi nito. Wow, ang laki mo na. Ang cute mo pa rin. "Aray! Ano ba?" Hinampa siya ng kanyang mama. "Simeon, ano ba? Hindi na kayo mga bata. Huwag mong ganyanin si Menchi." Lumayo naman si Simeon. Gayunpaman, hindi mawala ang kanyang ngiti. Masaya siyang makitang muli ang kababata. Simula kasi nung umalis ito at lumipat sa Cebu, hindi na niya muling nakita pa. Anong ginagawa mo rito? Napauwi ka? Nakangiting tanong ni Simeon. Sumagot naman si Menchi. "Medyo nagsasawa na ako sa Cebu. Gusto ko maging independent. Sayang din kasi ang bahay namin dito. Binigay na lang sa akin. Actually, ilang taon na ako nagtatrabaho sa bangko. Pero medyo boring na for me. Kaya magnenegosyo na lang ako. Eto nga tosino at tapa. Tulungan mo ako ha. Bumawi ka kasi palagi mo akong inaasar nung mga bata pa tayo." Pinamiwangan niya ito. Pakiyawin ko pa lahat ng paninda mo. Ibigay ko sa mga kasamahan ko sa barko kapag sumakay ako. "Wow, galante!" Natatawang sambit ni Menchi. Pinagmasdan niya ito ng mabuti. Sobrang gandang-ganda talaga siya kay Menchi. Ganun pa rin ang ugali. Maldita pa rin pero halatang mabait. Hindi naman ito kagigiliwan ng kanyang ina kung hindi. "May boyfriend ka na ba?" Bigla niyang tanong. Nanlaki naman ang mga mata nito. "Bakit mo naman tinatanong?" Napakagatlabi si Simeon at mahinang tumawa. "Bakit? Masama magtanong." Tinatawanan na lang sila ng kanyang mama. Iniwan na silang dalawa kaya sila na lang ni Menchi ang nagkumustahan. Tuwang-tuwa si Simeon na muli itong makausap. "Dito ka na kumain sa amin. Mamaya ka na umuwi," sabi niya habang nakapangalumbaba sa sofa. Pero tumayo na ito. "Next time na lang, may iba pa akong lakad eh." Date? Naningkit ang mga mata nito. "Wala ka na ron. Sige na, bye na. Marami pa akong gagawin." Hinatid niya ito hanggang scooter nito. Natatawa na lang si Simeon dahil para itong batang sumasakay lang doon. "Ingat ka," bilin ni Simeon. "Salamat. Nice to see you again." Nang makaalis ito, napangiti na lang siya. Matagal na niyang kilala si Menchi. Ilang taon silang hindi nagkita.
Maaring maraming nagbago pero magkasundo naman ang mga pamilya nila. Ano, type mong kababata mo? Biglang tanong ng kanyang ate. Napangiti na lang siya. Ewan. Ewan? Tumawa ang kapatid niya at mahina siyang siniko. Huwag kang sasakay ng barko ngayong taon. Manligaw ka nang magkaroon ka ng asawa. Humalakhak na lamang si Simeon. Parang hindi pa siya sigurado. Ayaw niya pa sanang i-consider. Pero lumipas ang 2 buwan, natagpuan niya na lang ang sariling nanliligaw at nakikipag-date kay Menchie. Hindi rin mahirap ligawan ng dalaga. Siguro dahil magkakilala na sila at alam niya kung saan huhulihin ang kiliti nito. Naisip din ni Simeon na ito na ang para sa kanya. Kasi kung kailan siya naghahanap ng asawa, saka ito bumalik. Kung kailan ito pagod ng magtrabaho ng ilang taon sa bangko, saka naman niya gustong magkaroon ng asawang dedepende sa kanya at ng babaeng kontento na lang sa bahay. Kaya pakiramdam niya para talaga sila sa isa't isa ni Menchie. Alam mo naman na may anak ako, di ba? Diretsong sabi ni Simeon habang kumakain sila sa isang restaurant ni Menchie. Oo, sinabi ng mama mo. Hindi ba yun issue sa'yo? Na may anak na ako sa pagkabinata? Tanong pa niya. Umiling naman si Menchie. Hindi naman, as long as hindi mo side chick ang mother ng anak mo kung sakaling maging asawa mo ko. Napabusangot naman agad si Simeon. Siyempre hindi. Wala na akong feelings kay Lynette. Isa pa, may asawa na siya at mga anak. Nag-uusap man kami, para na lang kay Kael. Hindi sa akin lumaki ang bata. But still, nagsusustento pa rin ako. Hindi ko naman pwedeng basta kalimutan na lang ang anak ko sa kanya. Naisip na namin kunin pero mas gusto ng bata sa mama niya. Oo, tama naman. Muling sumubo ng pagkain sa Menchie. Wala namang kasalanan ng bata. Well, okay lang ba sa'yo? Na may sinusustentohan akong anak ng iba? Oo naman na no. Bulalas agad ni Menchie. Hindi ako sobrang sama para pagdamutan ng batang kailangan ng ama. Kapag naging mag-asawa tayo, hahayaan kita magdesisyon kay Kael. Okay lang sa akin na kung anong binibigay mo kay Kael, ganun din sa mga magiging anak natin. Wala akong problema dyan. Cool akong stepmother. Huwag kang mag-alala. Mahina siyang tumawa. Cool ka nga. Suplada lang minsan. Napairap agad si Menchie. Sa'yo lang ako ganito. Girlfriend mo ba talaga ako o tropa lang? Palagi mo na lang akong inaasar? Muling humalakhak si Simeon. Nasisiyahan talaga ang kalooban niya sa tuwing kasama si Menchie. Walang sandali na boring. Palagi pa siyang napapatawa. Pero genuine question. Walang halong selos, Simeon. Bakit ba hindi mo pinanagutan si Lynette gayong nabuntis mo naman siya? Sumisimsim ng wine ang girlfriend niya. Naging tapat naman agad si Simeon. 18 lang kami nang mabuntis ko siya. Bukod sa mga bata pa kami, hindi ko pa talaga nakikita ang sarili kong mag-asawa ng mga panahon na yun. Nakipagrelasyon lang ako, parang playtime, dala ng kapusukan ng kabataan. Playboy? Komento agad ni Menchie. Napabusangot agad si Simeon. Wow, parang ikaw hindi. Sa Cebu, sabi mo, 2 naging boyfriend mo, diba? Magkukwento lang dapat, pero yon at nag-uungkatan na sila ng nakaraan. Pareho na lang silang natatawa. Alam naman ni Simeon na may pagka-playgirl din si Menchie noong dalaga ito. Kaya alam niyang maiintindihan siya nito. Hindi rin naman kaso sa kanya kung siya ba o hindi ang nakauna kay Menchie. Ang mahalaga sa kanya, basta siya ang huli at magiging asawa nito. Pareho na rin naman kasi silang ready na mag-settle down. Nagpatuloy pa si Simeon sa pagkukwento. Hindi kami nagpakasal kasi ayoko talaga. Hindi pa ako ready that time. Malinaw din ang usapan namin. Nagsinungaling siya sa akin. Sabi niya, umiinom siya ng pills. But it turns out na hindi pala. Akala ko pareho kaming takot magkaroon ng anak dahil mga bata pa kami. Pero gusto niya pala na pikutin lang ako. Bukod sa ayaw ko, umayaw na rin ang parents ko kasi hindi makasundo. Feel nila, pineperahan lang kami. Alam mo naman kami, mahalaga sa amin na makasundo namin ang in-laws or anyone na papasok sa pamilya namin. Oh, talaga? Bahagyang natawa si Menchie. Mabait si tita pero iba magalit. Sinabi mo pa. Ilang taon ang anak mo? Tanong pa ni Menchie. Ipakilala mo ako para aware siya na yung papa niya mag-aasawa na rin. Napangiti naman sa Simeon. Ipapakilala naman talaga kita. 6 years old na siya. Turning 7 sa September.
Nagpatuloy sila sa pagkain ng dessert. Masaya siyang magaan lang nilang pinag-uusapan ang anak niya kay Lynette. At least, hindi siya mag-aalala na big deal kay Menchie ang pagkakaroon niya ng anak sa pagkabinata. Katulad ng gusto nitong mangyari, ipinakilala na nga niya si Menchie sa anak niya. "Hi, ikaw si Kael, hindi ba?" Tanong ni Menchie. Tumango naman ang bata. "Opo." "Ako si Menchie. Tawagin mo na lang akong Tita Menchie. Girlfriend ako ng papa mo." Magiging asawa na rin." Dugtong ni Simeon at tumabi kay Menchie. Nagpabalik-balik ang tingin ni Kael sa kanilang dalawa. Ibig mong sabihin, parang kay mama na ibang asawa niya na si Tito Seth, tapos ikaw naman po si Tita Menchie. Mag-aanak rin po kayo? May magiging kapatid din po akong baby sa inyo?" Mahinang tumawa si Simeon. Oo, ganun na nga. Bakit anak? Gusto mo na bang magkaroon ng kapatid sa amin?" Siniko siya ni Menchie. "Sira ka, sasakay ka pa ng barko, di ba? Usapan natin yan. Pagbalik mo, saka tayo magpapakasal." "Oo naman, bibigyan kita ng magandang kasal pag uwi ko. Ihanda mo ng sarili mo sa akin." Bulong pa ni Simeon sa kanyang girlfriend. Napahalakhak siya ng kurutin ni Michelle sa hita. Tumayo agad ito at sinubukang makipaglapit kay Kael. Hinayaan niya na lang ang mga ito para hindi na mahirap. Siyempre kapag nasa barko siya at si Menchie lang ang nasa bahay, mas magandang komportable si Kael kay Menchie. Gusto ni Simeon na maramdaman ng anak niya kay Lynette na may dalawang pamilya ito na pwedeng uwian. Katulad ng plano, sumakay na nga muna siya sa barko. Ilang buwan din yon. Ilang araw pa lang, parang miss na miss niya na agad si Menchie. Mabuti na lang at pwede na talaga ang video call. "Anong ginagawa mo?" Tanong ni Simeon habang nakahiga. Abala sa pagkuskos si Menchie. "Naglilinis ng bahay mo?" Napangisi siya nang makita ang likod nito sa kamera. "Ang ikli naman ng suot mo. Pinapakita mo talaga sa akin, oh." Agad itong napalingon at tinapat ang pawisang mukha. Kadiri naman ang sima na yan. Humagalpak siya ng tawa. "Ang ganda mo talaga. Mabuti nga, ikaw ang pinapanood ko. Anong gusto mo? Mag-scroll ako ng videos ng iba? Tapos silang pagnasaan ko? Okay na, ikaw na lang." "Tigilan mo ako? Bastos, subukan mo lang talagang mambabae, sinasabi ko sa'yo. Kawawa ka talaga sa akin, Simeon." Nakangiti na lang niyang pinapanood na maglinis si Menchie. Kapag naging asawa niya ito, kapag may signal, magiging ganun palagi ang routine nila. Iniisip pa lang ni Simeon, sobrang natutuwa na siya. Hindi niya namalayan, nakatulog na siya. Pagising ni Simeon, sobrang lowbat na tuloy ng kanyang cellphone. Natatawa na lang siya habang nagda-charge. Nang buksan nila ang conversation nila ni Menchie, mas lalo siyang humalakhak nang makita ang pictures na sinend nito. Puro mga pagmumukha ni Menchie at parang nangaakit pa. "Pictures para sa si manloloko kung mapapangasawa. 10K kada picture." Nag-reply naman siya kaagad. "Ang mahal ng rate mo, miss. Saka siman lang, hindi si manloloko. Saka paano ba mang bababae? Halos lalaki kaming lahat dito." Gising pa ang girlfriend niya. "Di bang lalaki? Sus, saka mahal talagang rate ko, no? Ang ganda ko kaya. Kapag pinakasalan mo ako, libre na yan. Kaya ayusin mong trabaho mo dyan at umuwi ka na rito." Napailing na lang siya sa kakatawa. Tumayo na lang siya at naligo. Marami pa siyang gagawing trabaho. Kailangan niyang magsipag. Hindi yung nauulol at nakikipagkulitan siya sa kanyang mapapangasawa. Lumipas ang mga buwan nang bumaba siya ng barko, sobrang excited talaga siya. Ibang-iba sa mga dating uwi niya mula sa mahabang panahon sa laot. Alam niya na kasi na may nag-aabang sa kanya. "Welcome back!" Bulalas ni Menchie nang buksan niya ang pinto ng bahay. Agad siyang lumapit dito at humalik. Napatawa si Menchie nang binuhat niya ito at agad na inakyat sa kanilang kwarto. "Hoy, kakain pa!" Paalala ni Menchie. "Mamaya na, miss na kita." Sa pagbabalik ni Simeon, nag-prepare na sila para sa kanilang kasal. Ayaw niyang sobrang ma-stress si Menchie, kaya siya na ang mas naging hands-on sa pag-aasikaso ng kasal. Habang nalalapit ang araw ng pag-iisang dibdib nila, mas lalong napupuno ng ligaya ang kanyang puso. Kaya nang dumating ang araw na yon, wala nang mapaglagyan ng galak. Handa na siyang harapin ang buhay may asawa kasama si Menchie. Ilang buwan pa lang din silang kasal, nabuntis na agad ang asawa niya. Masaya naman si Simeon, pero nang malaman niyang kambal ay medyo nag-alala siya.
Huwag kang OA, kaya ko to. Nakangiting sabi ni Menchie. Malakas ako, pero hindi pa rin maalis ang pag-aalala niya. Kung wag muna kaya akong sumakay ng barko. Bantayan muna kita hanggang makapanganak ka. Huwag ka nang mag-alala. Kaya ko to. Saka nandiyan naman si Ate Nicole. Doktor yon. Hindi ako pababayaan. Sumakay ka na sa barko. Ang sipag-sipag mo. Hindi ba't gusto mo nang maging kapitan? Kaya sipagan mo pa. Magiging okay lang ako rito. Tumango na lang siya. Hindi pa rin nawawala ang pag-aalala ni Simeon. Pero magtitiwala siya kay Menchie. Hinaplos niya na lang ang tiyan nito at hinalikan. Bahagya lang siyang natigilan nang makita si Kael na nanonood sa kanila. At sa bawat saya at pag-usad ng buhay, may mga tanong o naiwang bagay na naiwan na lang talaga sa nakaraan. Papa, Tawag sa kanya ng kanyang anak nang ihahatid niya na ito sa bahay ni Lynette. Nakaupo ito sa front seat habang hawak ang bagong laruan. Bakit Kael? Tumingin ang bata sa kanya. Ako po ang anak niyo ni Mama, di ba? Ako po ang una sa lahat ng mga kapatid ko. Oo, ikaw. Ngumuso ito at tiningnan ang laruan. Bakit po ganon? Ako po ang una ninyong naging anak, pero hindi po kayo ang naging mama at papa ko na magkasama sa bahay. Bakit po ganon? Bakit po iba po kayo sa ibang mga magulang ng mga kaklase ko? Hindi agad nakasagot si Simeon. Paano ba naman niya kasi yun ipapaliwanag sa isang 7 taong gulang? Maiintindihan ba nito kapag sinabi niya ang totoo? Na hindi naman talaga ito plano simula at sa pool. Anak, may mga bagay ka pa kasing hindi naiintindihan. Nung ipinagbubuntis ka ng mama mo, bata pa kami nun, hindi pa namin alam ang gagawin. Saka okay naman ngayon, hindi ba mas maganda kasi dalawang pamilya mo? May pamilya ka sa amin, may pamilya ka sa mama mo. Special kang bata dahil hindi lahat ng bata may malaki at dalawang pamilya na meron ka. Sandaling nag-isip ang anak niya. Talaga Papa? Espesyal ako? Tumango na lang si Simeon at pinilit na ngumiti. Oo anak, espesyal ka. Pero kahit sinabi niya yon, alam niyang paglaki ni Simeon, maiintindihan din ito ang lahat. Na ang sitwasyon nito hindi kasing espesyal gaya ng pinapaniwala niya rito. Nandito na tayo sa tapat ng bahay ninyo. Saad ni Simeon pagkatapos pagbuksan ng pinto si Kael. Inalalayan niyang bumaba ang bata. Binuhat niya na rin ang mga gamit nito. Sinalubong naman sila ni Lynette at pinapasok na nito ang bata. Sasakay na ulit ako sa barko, pero pwede pa rin na pumunta si Kael sa bahay. Nandun naman ang asawa ko. Imporma ni Simeon. Wag na, malamig na sabi ni Lynette. Wala ka naman pala ron. Yun na nga, kaya gusto kong kunin ang chance para makaklose ng bata ang asawa ko. Kumunot ang noo ni Lynette at halatang tutol. Bakit pa? Hindi niya naman kailangan ng asawa mo. Ang mabuti pa ayusin mong sustento mo. Lumalaki na siya kaya dagdagan mong sustento sa anak mo. Napailing si Simeon. Napag-usapan na natin yan. Hindi ako magdadagdag ng sustento. Ang pinapadala kong pera para lang sa pagkain, baon at mga bayad niya para sa mga pangangailangan niya rito sa inyo. Sobra pa nga yun. Kung mga gamit na kailangan, pwedeng sabihan ng ate ko at siya ang bahala. Siya ang magmamonitor. Huwag ka nang humirit pa ng dagdag kasi hanggang dyan lang ang kaya kong ibigay. Isa pa, may pamilya na rin ako ngayon. Hindi lang si Kael ang responsibilidad ko. Bakit ba kasi ayaw mong diretso sa'yo? Bakit sa ate mo pa pinapadaan? Nakakainis ang ate mo. Tanong ng tanong bago ibigay ang pera. Naiinis pang reklamo ni Lynette. Natural na magtanong si ate Nicole kasi gusto niyang masiguradong kay Kael na pupunta ang sustento ko. Isa pa ayokong diretso tayo nag-uusap. May asawa ka na at may asawa na rin ako. Hindi magandang may mga message ka sa akin na hindi naman sobrang kailangan. Noong wala pa siyang asawa, hindi yun issue. Pero ngayong may Menchie na siya at si Ate Nicole na lang ang bahala. May mga pagkakataon kasi na may mga message si Lynette na may laman. Nagpapahiwatig na parang gusto pa siya. Kapag ganun, hindi na lang talaga siya nagre-reply. Kaya nagdesisyon siya sa kapatid niya na lang ipapadaan. Nakikita man sila ni Lynette, mga ganong pagkakataon lang na susunduin o ihahatid niya si Kael. Ganoon na nga ang naging setup nila para kay Kael. Naging maayos naman ang takbo ng lahat. Nang ipanganak ang kambal nila ni Menchie, nahati ang atensyon niya. Mas nag-focus siya sa kambal sa tuwing bakasyon. Si Kael naman, paminsan-minsan na lang din dumadalaw sa bahay. Hindi niya alam kung bakit pero hinahayaan niya na lang.
Lumalaki na rin kasi ito at siguro ay napapagod na palagi itong pupunta sa kanila. Ang mahalagay na ibibigay niya ang mga pangangailangan. Isang beses na nasa barko siya, nakatanggap siya ng tawag mula kay Ate Nicole. Nakapunta na rito ang mag-iina mo kahapon kasama si Kael, bungad nito. Pinadala ko na rin ang resulta ng check-up nila sa email mo. Sina Menchie at ang kambal ay okay naman. Walang problema. Si Kael mabuti naman ang kalagayan niya. Medyo kulang lang sa timbang kaya pinayuhan ko si Lynette sa message na dagdagan ng masusustansyang pagkain. Napailing sa Simeon. Sana naman pakainin niya ng maayos ang bata. Baka naman pinapabayaan niya na. Sabi niya pihikan daw talaga si Kael sa pagkain. Alam naman natin yon. Ang sabi ko nga sa bakasyon, dalhin si Kael sa bahay ninyo. Si Menchie magaling yung magpakain ng bata. Saka feel ko, tataba talaga. Pero ayaw niya kasi wala ka naman daw doon. Ewan ko ba dyan kay Lynette? Parang takot malamangan na parang aagawin ni Menchie ang anak ninyo. Nung check-up nga, nakaabang na agad sa labas yung si Lynette. Sinusundo na agad yung anak. Ay my God, napaka-OA. Kung hindi lang talaga siya nanay ni Kael at wala yung mga bata, nadiretso ko na siya. Ang toxic niya. Sinapo ni Simeon ang ulo. Noon pa man, alam niya ng ganoon ang ugali ni Lynette. Pinagpapasensyahan niya na lang. Hahayaan mo ba talaga na doon lumaki si Kael? Tanong pa ni Ate Nicole. You know, may means tayong makuha si Kael. Pero si Kael ang mismong may ayaw, ate. Alam mo, nang tinanong ako ng anak ko kung bakit hindi kami kasal ng mama niya, hindi ko alam kung anong isasagot ko. Pakiramdam ko marami akong pagkukulang sa kanya kahit binibigay ko naman lahat. Si Kael, gusto niya sa kanila, sa poder ni Lynette. Kung doon siya masaya kahit sobrang toxic ni Lynette sa atin, hahayaan ko na lang. Yun na lang ang tanging bawing magagawa niya kay Kael. Napaluguran ang mga bagay na gusto nito. Ayaw niya itong i-pressure na mamili kung sino sa kanila ni Lynette ang gusto nitong samahan. Kahit pa malinaw at nakikita nilang nakikinabang ng sobra si Lynette sa mga sustento niya. Lumipas pa ang mga taon, naging maayos naman ang takbo ng mga buhay nila. Puwera na lang sa parang nalalayo na talaga ang loob niya kay Kael. Anak, bisita ka naman dito kahit nasa barko ako. Lambing ni Simeon kay Kael nang bumisita ito sa bahay. Abala ito sa cellphone. Wait lang, Papa. Napabuntong hininga na lang siya. Bata ka pa, 10 ka pa lang. Hindi ka dapat masyadong babad sa cellphone. Marami ka naman pwedeng gawin. Kapag bakasyon, pwede kang mag-take ng extra class. Gusto mo ba ng swimming class? Yung kambal, pinasok namin sa swimming class. Gusto mo rin ba? Tumawa naman ang anak niya. Pangmayaman naman yun. Napakamot siya sa sentido. Kaya naman anak, may pera naman ako. Saka hindi ba sabi ko, kung anong meron ng kambal, meron ka rin. Napanguso si Kael at saglit na natahimik. Wag na po, okay lang po ako. Tinatama din po ako sa ganyan, Papa. At Papa, pwede niyo po bang dagdagan ng padala kay Mama? Bahagya siyang natigilan sa sinabi nito. Bakit? Napakamot si Kael, parang naghahanap din ng idadahilan. Sa kilos pa lang na yon, alam niyang sinabihan ito ni Lynette. Sobrang disappointed talaga siya. Pakiramdam niya, tinuturuan lang ni Lynette maging sinungaling ang anak niya. Kulang po kasi, Papa, ang daming kailangan po sa school. Saad pa ni Kael. Matagal niya itong tinitingnan. Napatingin pa si Simeon kay Menchie. Mukhang narinig nito ang hirit ni Kael. Pero gaya ng dati, hindi naman ito nangingialam. Pagdating sa anak niya kay Lynette, hinahayaan siya nitong magdesisyon. Hindi ko na kasi dadagdagan yon. Ikaw lang naman ang sinusustentuhan ko. Sa kwenta ng tita Nicole mo, anak, sakto naman yun at sapat. Kung marami kang kailangan sa school, sabihin mo lang at pwede ang tita Nicole mo o si Menchie ang bumili, tapos iahatid na lang sa bahay ninyo. Tumango na lang ang bata. Okay po. Hinaplos niya ang buhok ng panganay. Nag-aalala na talaga siya kung paano ito lumalaki. Parang mali na hinayaan niyang kay Lynette ito lumaki. Pero huli na naman para magsisi. Halata namang naimpluwensyahan na ni Lynette ang anak nila. Ano ba yung nanay ng anak mo? Saad ni Menchie nang makahiga na sila. Ginagamit pa talaga ang bata para lang madagdagan ng perang nahuhut-hut niya. Huminga ng malalim si Simeon. Hayaan mo na lang. Namomonitor naman natin ang mga pangangailangan ni Kael. Talagang babantayan ko.
Aba, hindi pwedeng taken for granted ka ng Lynette na yan. Hindi tayo madamot, but it doesn't mean nabubuhayin natin ang pamilya niya. Ilan na ba ang anak niya sa asawa niya? Sabi sa akin ni Ate Nicole, wala raw trabaho ngayon sa Lynette. Hindi naman daw tumatagal sa trabaho yon. Tapos yung asawa naman, batugan. So isipin na lang natin, saan sila umaasa? Sa atin, 'di ba? Sa sustento mo. Nagkukulang kay Kael kasi ginagamit niya para sa kanila. Napahilot sa sentido si Simeon. Bumabagabag din talaga yon sa kanyang isipan. Pero ano bang gagawin natin, Menchi? Mukhang ayaw dito sa atin ni Kael. Ayoko namang pilitin ng bata sa ayaw niya. Mukhang mas komportable pa rin siya ron sa mama niya. Kahit nga binibigyan ko na ng magagandang bagay, ayaw pa rin. Hindi ko alam kung anong ayaw niya sa akin. Hindi ko alam kung bakit lumalayo ang loob niya. Ginagawa ko naman lahat para hindi niya maramdaman na kulang siya. Niyakap na lamang siya ng kanyang asawa at wala nang sinabi. Nararamdaman naman siguro nito na bumibigat na ang loob niya. Hindi niya na rin kasi talaga mapigilan. Medyo nagtatampo na siya sa anak niya dahil kahit anong bukas niya ng pinto para kay Kael, parang ayaw pumasok ng sarili niyang anak. Lumipas pa ulit ang mga taon, ganun pa rin ang setup ng kanilang mga buhay. Wala naman siyang ibang pagpipilian. Ayaw niya rin naman kasi ng gulo para sa kanyang mga anak. Anak, punta ka na dito. Birthday ng mga kapatid mo. Bakit ba ayaw mong pumunta? May birthday party. Bakit ayaw mong umuwi? Medyo may hinanakit ang tono ni Simeon. Napatitig siya sa masayang birthday party ng kambal. Gusto niyang nandoon din si Kael. Pero hindi niya alam kung bakit ayaw nitong pumunta. Tinawagan niya pa para hindi nito maisip na kinalimutan niya na. Papa, bawal po kasi. Kumunot ang noon niya. Anong bawal? Sino may sabi? Mama mo? Bakit ka naman pagbabawalan? Kasi po... Biglang naputol ang boses ng anak niya at bumungad ang boses ni Lynette. Hindi ko papayagan kasi madamot ka. Sinabi ko na nga nadagdagan mong sustento kay Kael, hindi mo ginawa. Ano bang akala mo? Hindi tumataas ang mga presyo ng bilihin? Dagdagan mo ang sustento. Umigting ang panga ni Simeon. Ayaw niyang makipagtalo. Birthday na birthday ng mga anak nila ni Menchi. Tapos sasalubungin siya ng ganoon ni Lynette. Hindi ako magpapauto sa'yo, Lynette. Alam ko ang gastos ng anak ko. Tigilan mo ako sa mga hirit mo na ganyan. Huwag mong hintayin na masagad ako sa'yo. Nagpapasensya lang ako. Huwag mo akong subukan. Banta niya kay Lynette. Nanahimik naman ito. Mukhang natakot na sa banta niya. Ngayon, bihisan mo ang anak ko at ang mga anak mo. Pupunta sila sa birthday party ng kambal. Ipapasundo ko sa pinsan ko. Mariing sabi ni Simeon. Huminga siya ng malalim. Sobrang nakaka-stress talaga para sa kanya. Nakausap si Lynette. Kaunting-kaunti na lang talaga ang pasensya niya. Isa pang ganun nito, talagang gagawin niya lahat para mapunta sa kanya ang custody ni Kael. Okay ka lang? Yumakap sa bewang niya si Menchi. Sino ba yan? Si Lynette na naman ba? Oo, ayaw payagan na pumunta rito si Kael kasi hindi ko raw dinagdagan ng sustento. Napailing si Menchi. Huwag lang kaming magpang-abot ng babaeng yan. Talagang baka hindi ko rin mapigilan ang sarili ko. Grabe na siya. Baka mamaya puro brainwash na ang ginagawa niya sa anak ninyo. Sa halip na magkaroon ng maayos na buhay si Kael, nagiging magulo lalo. I'm sorry. Hinawakan ni Simeon ang mga kamay ni Menchi. Na-stress ka pa sa ina ni Kael. Dapat wala nang ganito eh. Nakakahiya na sa'yo. Ayos lang. Inaalala ko rin naman si Kael. Kay Lynette wala na akong pakialam. Ngayon, alam ko na kung bakit hindi mo siya pinakasalan. Kaya kahit sinasabi mong sumusubok yung dati, nalandiin ka. May tiwala kung hindi ka na ulit papatol. Pero si Kael, ano bang gagawin natin sa kanya? Mabait namang bata yon, pero parang nasa maling environment lang. Tinanaw ni Simeon ang mga batang bisita nila. Isa na lang talaga, Menchi. Nasasagad na rin ako dyan kay Lynette. Kapag hindi pa siya umayos, lalaban talaga ako sa custody ni Kael. Bahala na. Anak ko rin si Kael. Ayoko mapag-iwanan siya. Ayokong hayaan na lumaki siyang ganon. Pakiramdam ko habang buhay kong pagsisisihan kung hindi ko siya maalis kay Lynette. Maya-maya'y inabala na lamang nila ang mga sarili sa birthday ng kambal. Hindi pwedeng mawala sila sa mood dahil kay Lynette. Espesyal na araw yon ng mga anak nila ni Menchi. Maya-maya rin naman ay dumating na si Kael kasama ang mga kapatid nito sa ina. Menchi, asikasuhin ko muna si Kael. Babalik din ako. Paalam ni Simeon. Tumango agad si Menchi. Sige, ako nang bahala. Nandito naman si Ate Nicole.
Agad siyang lumapit kay Kael. Halatang nahihiya pa ito kasama ang mga kapatid nitong nakakapit dito. Wala sa theme ang suot ng mga ito pero ayos lang. Kael, mabuti naman at nakarating kayo. Nakangiting sabi ni Simeon. Inayos ang polo nito at ibinigay ang pang-cowboy na sombrero kahit medyo malaki. Akala ko bumili ang mama mo ng damit mo para rito. Umiling lang si Kael. Hindi naman daw po kasi kami pupunta, Papa. Napatingin sa Simeon sa mga anak ni Lynette. Nakatingin ang mga ito sa kanya. Inosente at walang kaalam-alam kung gaano kakomplikado ang buhay ng mga matatanda. Hinawakan na lang ni Simeon ang kamay ni Kael. Hali kayo. Doon na kayo sa lamesa ninyo. Hali kayo, kapit kayo sa akin. Rinig niyang sabi ni Kael sa mga kapatid nito. Bahagyang napangiti si Simeon. Halatang kuya na kuya si Kael para sa mga kapatid nito. Nang makaupo na, binigyan niya na ng pagkain. Kung gusto niyo pa, hingi lang kayo. Mamaya may pag-games, sali kayo Bili niya sa mga ito. Tumango agad si Kael. Opo Papa, salamat po. Tiningnan niya muna ang mga ito bago muling bumalik sa kambal at kay Menchie. Pero paminsan-minsan ay tinitingnan niya pa rin ang mga anak ni Lynette. Mahiyain ang mga bata. Si Kael, dahil sanay naman sa kanila, hindi na gaanong nahihiya. Kaya sumasali ito sa mga laro. Natatawa na lang si Simeon sa sobrang competitive ni Kael. At kapag nananalo ito, binibigay ng anak niya ang mga prize sa mga nakababatang kapatid. Si Kael, kahit bata pa, alam niyang kuya siya, di ba? Biglang sabi ni Menchie sa tabi niya. Halatang mahal na mahal niyang mga kapatid niya kay Lynette. Sana sa kambal natin, ganyan din siya, no? Inakbayan niya si Menchie at hinalikan sa sentido. Mas lumalaki siya kasama ng mga kapatid niya sa ina. Hindi natin siya masisisi. Pero nakikita ko naman na mahal niya rin ang kambal kapag bumibisita siya rito sa atin. Siguro, iba lang talaga sa mga kapatid na kasabay niyang lumaki. Hindi natin alam kung ano sila sa loob ng bahay. Kaya siguro, iba rin talaga ang approach ni Kael sa mga taong mahal niya. Nang matapos ang party, nagligpit na ang lahat. May inuman pa sa ibaba ang mga matatanda. Si Menchie ay tulog na kasama ang kambal. Si Kael at ang mga kapatid nito nag-sleep over na lang din sa kwarto ni Kael sa bahay. Bago pa tuluyang malasing, sinilip na muna ni Simeon ang mga ito. Inayos niya ang kumot ni Menchie at ng kambal. Hinalikan niya rin sa mga noo. Pagkatapos, sa kwarto naman siya ni Kael pumunta. Pero natigilan siya nang marinig ang boses ng magkakapatid. Mukhang gising pa ang mga ito. Kuya, ang ganda pala ng buhay mo rito, no? Saad ng isa nitong batang kapatid. Ang dami niyong pagkain tapos mukhang mabait ang papa mo. Hindi naninigaw, hindi katulad ng papa namin. Ayoko naman dito kasi wala kayo. Si papa may asawa at ibang mga anak na. Hindi na gaya na dati kami lang. Sambit naman ni Kael. Bahagyang kumirot ang puso niya roon. Hindi ba tanggap ni Kael na may bago na siyang pamilya? Pero si mama rin naman Natatawang sabi ni Kael. Kayo ang pamilya niya. Sabi ni papa, espesyal daw ako. Pero sinungaling naman si papa. Hindi ako espesyal kasi hindi naman buo ang mama at papa ko. Nangilid ang mga luha ni Simeon. Hindi niya akalaing maririnig ang mga yon mula sa sarili niyang anak. 12 years old na ito, lumalaki na kaya siguro naiintindihan na ang mga bagay-bagay. Pero kuya, saan mo mas gusto? Sa papa mo o sa mama natin? Tanong pa ng batang kapatid nito. Humikab naman si Kael. Kahit saan? Ewan ko, hindi ko alam. Humagikgik ang batang kapatid nito. Kuya, gusto ko kapag pumupunta ka rito kasi kapag umuwi ka marami kang dalang pagkain saka mga laruan. Tumawa ang anak ni Simeon. Siyempre, kahit anong laruan ko pwede niyong hiramin. Saka kapag nandito ako, iniisip ko kayo. Baka wala kayong kinakain sa bahay. Kapag nandito ako, hindi nagpapadala ng sustento si papa kay mama. Wala kayong kakainin kapag ganun. Kaya hindi na ako madalas pumupunta rito para may pera tayo galing kay papa. Yun ang sabi ni mama Napapikit si Simeon. Kumuyom ang kanyang mga kamao. Hindi naman talaga siya nagkamali. Ginagamit talaga ni Lynette ang anak nila para lang sa pera. Naawa siya sa mga bata. Pero dapat ba siyang sumalo sa pangangailangan ng mga ito? Hindi tama yon. Dapat nagtatrabaho si Lynette at ang batugan nitong asawa.
Kaya nang ihatid niya ang mga bata kinabukasan, hindi niya na napigilang kumprontahin si Lynette. Hinila niya ito palabas para hindi marinig ng mga bata. Ano ba talagang gusto mong mangyari? Mariin niyang tanong kay Lynette. Kumunot naman ang noon nito. Anong pinagsasasabi mo? Kung ano-anong sinasabi mo sa anak ko, binibrainwash mo? Ano? Sinasabi mong huwag magbakasyon sa akin para magpadala ako ng pera rito? Wala akong sinasabing ganyan. Tanggi agad ni Lynette. Hindi ko nakasalanan kung napapansin ng anak mo na masyado ka nang madamot. Bakit? Totoo naman, di ba? Gusto mong nasa poder mo si Kael para hindi ka na magpadala sa akin para sa sustento niya. Nasa barko ka madalas, tapos gusto mong iwan ko si Kael kay Menchi? Baka maltratuhin niya lang ang anak ko. Anong maltratuhin? Naiinis na tanong ni Semyon. Hindi ganyan ang asawa ko. Baka nga ikaw ang may tendency na gumawa ng ganyan. Kinukurap mo ang isipan ng anak ko. Saka bakit ako magpapadala ng pera sa'yo kung nasa bahay ko ang anak ko? Na-sure akong hindi pababayaan ng asawa ko. Ayokong sitahin ka pero sumusobra ka na. Kayo ng asawa mo. Nagpipigil lang ako. Alam kong mahal na mahal ni Kael ang mga kapatid niya. Kaya ayaw ko siyang bawiin sa'yo. Kaya umayos-ayos ka. Nanlaki ang mga mata ni Lynette. Ako pa talagang tinatakot mo ng ganyan? Kung talagang matakot ka, Lynette. Mabait akong tao. Mabait pang pamilya ko sa'yo. Sa oras na may makita pa akong mali, isa na lang, Lynette. Talagang paabutin ko sa korte to. Mabilis ang paghinga ni Semyon. Talagang nakakaramdam na siya ng galit kay Lynette. Nung una, na-appreciate niya pa ang pagiging ina nito. Ayaw niyang ilayo o kunin ng tuluyan si Kael dahil nanay ito at mahirap mawalay sa ina ang isang anak. Pero kung ganun lang din naman, mabuti pang si Menchi na lang ang maging ina para kay Kael. Saka mga walang hiya kayo. Magtrabaho kayo ng asawa mo. Hindi umaasa kayo sa sustento ko para kay Kael. Bulalas pa ni Semyon. Pinapadala ko yun para kay Kael lang. Pero ginagawa niyo ring sustento para sa mga anak ninyo. Magtrabaho kayo at buhayin niyo ang mga anak ninyo. Para si Kael, hindi isip ng isip kung may makakain ba ang mga kapatid niya kapag hindi ako nagpadala. Mga tamad kayo. Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Mas mature pang mag-isip si Kael. Bata pa, iniisip niya na agad na kailangan kumain ng mga kapatid niya. Kayong mga magulang, responsibilidad ninyo yon at hindi ng anak ko. Hoy! Sigaw ng asawa ni Lynette at nagmamadaling lumabas ng gate. Bakit mo pinagsasalita ng ganyan ng asawa ko? Hindi na napigilan ni Semyon ang sarili. Isa ka pa. Tamad ka. Magtrabaho ka para sa mga anak mo. Hindi yung puro katamaran mo ang pinapairal mo. Sasapakin na sana siya ng asawa ni Lynette pero inunahan niya na ito. Sinapak niya agad sa panga. Kaunti pa lang yun pero parang nahilo na agad at bumagsak. Ano ba? Nagugulo ka, Semyon. Tatawag ako ng barangay. Galit na sabi ni Lynette. Ngumisi naman si Semyon. Di sige. Magpabarangay ka. Magpapulis pa tayo. Halina kayo para malaman kung gaano kayo kawalang kwentang mga magulang. Tsaka itong asawa mo. Isang sapak lang tumba na agad. Sa sobrang tamad, nabigatan na sa sariling katawan. Napatingin siya sa bakuran ng mga ito. Nakita niya si Kael at ang mga anak ni Lynette. Nilaktawan niya ang batugan na asawa nito at hinila si Kael. Sa akin ka muna, anak. Nag-away kaming matatanda eh. Saad ni Semyon. Iniwan ni Lynette ang asawa at agad na sumugod sa kanya. Ano ba? Wala kang karapatang kunin ng anak ko. Anong wala? Meron. Anak ko rin si Kael. Ano? Hahayaan ko sa inyo? Baka kapag nakaalis ako, pag-initan ng asawa mo ang anak ko. Kaya sa akin na muna siya. Mga wala kayong kwenta. Hinila niya na palabas si Kael nang bigla itong nagpumiglas. Papa, ayoko po, hindi po ako sasama. Natigilan siya at agad na lumingon dito. Anak, umiling si Kael at tumakbo papunta sa mga kapatid nito. Dito lang po ako, pasensya na po. Kumuyom ang mga kamay niya. Alam niyang dahilan ni Kael. Ayaw nitong umalis dahil sa mga kapatid. Pero paano niya ipapaintindi sa anak niya na hindi nito responsibilidad ang mga kapatid nito? Papa, uwi ka na po. Sa susunod po na buwan, promise po, sa inyo naman po ako. Kahit nasa barko ka po nun, okay lang. Ako pa ni Kael. Okay lang po ako, Papa. Sige na po. Bye na po. Baka naghihintay na po si Tita Menchi at ang mga kapatid ko. Ayaw man ni Semyon. Tumalikod na siya at sumakay sa sasakyan. Napatingin siya kay Kael, ngumiti pa ito at kumaway sa kanya. Habang nagmamaneho, napaluha na lang siya. Iniisip niya kung dapat ba siyang bumalik at kausapin pa si Kael. Pero kapag tinitingnan niya ito, parang lagi ng buo ang desisyon na hindi nito kayang iwan ang mga kapatid sa ina.
Sasakay siya ng barko sa susunod na buwan. Baka kapag nasa barko na siya, baka mas lumala pa ang issue. Ayaw niyang mangyari yon. Pero siguro kailangan niya munang kumalma. Baka kapag nakita niya pa si Lynette at ang asawa nito, hindi na naman siya makapagtimpi. Kaya bago sumakay si Simeon ng barko, todo bilin siya sa pamilya niya na palaging tingnan at silipin si Kael. Ikaw nang bahala, Menchi. Pasensya ka na. Nag-aalala lang talaga ako. Sambit ni Simeon. Tumangon naman agad ang asawa niya. Oo, ako nang bahala. Saka bakit ka ba humihingi ng pasensya? Para sa akin, anak ko na rin si Kael. Ako nang bahala. Lumipas ang mga buwan, habang nasa barko si Simeon, humupa naman ang issue. Balik na ulit sa dating setup ang lahat. Yun nga lang nang umuwi siya, napapansin niyang balik na naman sa dati. Pinipili na naman ni Kael na hindi gaanong pumunta sa kanila. Hindi ka na magpapadala? Tanong sa kanya ni Menchi. Umiling na si Simeon. Ayoko na. Inuulit na naman nila. Tapos na ako magpautos sa mga yon. Kung gusto nilang masustentohan ng anak ko, dalhin nila rito. Kapag nagreklamo sila, magpapapulis kami para magkaalaman na. Ngayon, alam ko nang tumatakbo sa utak ng anak ko. Tama na to. Magalit na sa akin si Kael. Kukunin ko siya at ilalayo sa ganong klase ng ina. Napabuntong hininga si Menchi. Wala akong pakialam kay Lynette, pero kawawa talaga si Kael sa lahat ng to. Alam niya yon, kaya nga tatapusin niya na. Total, malaki na si Kael. Siguro naman kapag kinausap ng maayos ni Simeon, maliliwanagan ng isipan nito. Ano? Bakit hindi ka magpapadala? Nagugutom ng anak mo rito. Ang dami niyang pangangailangan. Bulalas ni Lynette nang tumawag ito sa kanya. Malamig naman siyang sumagot. Kung hindi mo na kayang buhayin, dalhin mo rito. Hindi siya magugutom. Ako nang tutusto sa mga pangangailangan niya. Hindi na kailangang dumaan pa sa'yo. Ano? Singhal agad ni Lynette. Hindi pwede yan. Ako ang ina ni Kael. At ama niya ako. Ako ang nagsusustento kaya dalhin mo rito para hindi magutom. Pagkatapos niyang sabihin yon, pinatay niya na rin naman ang tawag. Alam niyang kaunting-kaunti na lang, hindi na makakatiis si Lynette. Kaya nang sumunod na linggo, hindi na siya nagulat nang dalhin nito si Kael sa kanya. Napangiti si Simeon at niyakap ang anak. Miss na kita. Papa, dito na po ba talaga ako titira ng tuluyan? May pag-aalala sa tono ng anak niya. Oo, dito ka natitira anak. Hindi na kailangan pang dumaan sa mama mo ang sustento mo. Huwag ka na mag-alala. May sarili kang kwarto. Dito rin ako. Last na sakay ko na yun sa barko. Kaya mas masusubaybayan ko na ang paglaki mo. Sana ibigyan mo ako ng chance. Okay? Tumitig sa kanya si Kael bago tumango. Napangiti na lang siya ulit at muli itong niyakap. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan, mas madaling nasa poder niya si Kael. Mas panatag siya at nabibigyan niya rin ito ng atensyon. Wala ka bang sports? Ano bang hilig mo? Tanong niya kay Kael. Itong kambal, si Trina nagstay sa swimming kasi nagustuhan niya. Si Tali naman sa pagkanta kaya nagtitake ng voice lessons. Baka gusto mo rin. Halatang nahihiya pa rin si Kael. Saka na lang po kapag may naisip ako. Napangiti naman si Menchi at tumingin sa anak niya. Nakita ko yung mga drawing mo. Magaling ka sa simpleng lapis lang ang gamit mo. Gusto mo ba ng iba't ibang klase ng pencil at ibang art materials? Ibibili ka namin. Saka gusto mo bang mag-enroll sa art class? Namungay ang mga mata ni Simeon. Natutuwa siyang nag-e-effort din talaga si Menchi na makilala si Kael. Nang mapatingin siya kay Kael, nakita niyang nagkaroon ng interes ang mga mata nito. Maganda po ba ron? Hindi po ba mahal yung art class saka mga gamit sa pagguhit? Tumawa naman si Simeon. Huwag mong isipin ang presyo. Ano, yun na. Doon ka na namin i-enroll. Nahihiyang tumango at napangiti ng pigil si Kael. Masaya ang puso ni Simeon na unti-unti nakikita niya nang nag-a-adjust si Kael sa kanila. Kapag nakikipaglaro ito sa kambal, napapangiti na lang din siya. Halatang mabait na kuya at talagang maalaga sa mga nakababatang kapatid. Pero akala niya, okay na ang lahat. Subalit kahit nandoon na si Kael, mukhang kaya pa rin manipulahin ni Lynette. Love, nakita mo ba yung necklace ko na may clover pendant? Hindi ko kasi mahanap eh. Parang ang daming nawawala sa mga alahas ko. Hindi naman ako makalat. Hindi ko alam kung bakit wala rito. Saad ng asawa niya at abala sa paghahanap. Napatingin siya rito saglit. Baka nandyan lang. Huwag mo na sigurong hanapin.
Alam mo naman, kapag may gamit na nawawala, nagpapakita kapag hindi kailangan. Saka mura lang naman yun. Ibibili na lang kita ng bago. Hindi naman madalas mawala ng mga gamit sa bahay. Gayunpaman, parang paunti-unti, nawawala talaga at hindi na maiwasang pansinin. Love, ayokong mamintang pero nang dumating dito si Kael, ang dami nang nawawalang gamit. Mahinang sambit ni Menchie. Hindi siya nakapagsalita. Ganon din kasi ang tingin niya. Pero anak niya kasi si Kael. Ayaw niyang magduda rito. Pero hindi ibig sabihin ay hindi niya natitingnan. Isang araw, habang naglalaro sina Kael at ang kambal, napatingin siya sa cellphone ng anak niya. Kinuha niya yon at binuksan. Pero hindi niya alam ang password. Menor de edad pa ang kanyang anak, pero ayaw naman niyang mangialam. Kaya sa bandang huli, ibinaba niya na lamang. Hanggang isang gabi, nagulat siya ng matanaw na lumabas ang anak niya. Tulog na ang asawa niya, kaya tahimik siyang lumabas ng kwarto at bumaba. Paglabas niya ng gate, naglakad pa si Simeon hanggang sa makita niya sa kabilang street si Kael. Kasama nito ang inang si Lynette. Nagtago agad siya sa dilim. Ano ka ba naman? Sinabing yung mga alahas ng papa mo ang kunin mo. Siguradong mahal yun. Bulalas ng nanay ni Kael. Takot na nagsalita ang anak niya. Mama, ayoko. Mahalata ni Papa. Ayoko na po. Magtrabaho na lang po kasi kayo, ma. At ano? Walang mapakinabang sa ama mong matapobre? Anong ayaw mo? Makasarili ka na rin. Kalimutan mo ng mga kapatid mo. Hayaan mo magutom. Bumagsak ang mga luha ni Kael at pinunasan gamit ang braso. Naririnig niya ang mumunting hikbi nito. Oh, iiyak ka dyan. Ayusin mo kasi. Hindi mo makasarili ka na rin. Sumbat pa ni Lynette. Alam mo namang pabaya si Roger. Magugutom kami ng mga kapatid mo. Gusto mo ba yon? Ha? Mamamatay kami sa gutom. Mama, pagtrabahuhin mo na kasi ang asawa mo. Hindi na napigil ang sagot ni Kael. Ba't bastos ka na? Nasarapan ka na sa buhay mo dyan, kakalimutan mo na kami. Mabilis na lumapit si Simeon. Bago pa masampal ni Lynette ang bata, siya na ang sumampal dito. Wala na siyang pakialam kahit babae pa ito. Papa, gulat na sabi ni Kael. Gulat na gulat din si Lynette at halos hindi na makapagsalita. Dinuro niya ito. Sige, magsalita ka, Lynette. Manggagamit ka. Napakasama mo kahit kailan. Talagang ginamit mo pa si Kael para manguha ng mga gamit sa bahay namin. Tinuruan mo pang gumawa ng masama. Pasalamat ka at may mga anak ka. Kasi kung wala, talagang idedemanda na kita. Sapo ni Lynette ang pisngi at bakas ang takot sa mukha nito. Hinablot niya ang bracelet ng asawa niya. Sa asawa ko to. Walang hiya ka. Lumayas ka na. Ipapablatter kita. Subukan mo pang lumapit sa anak ko at magkakademandahan tayo. Walang nagawa si Lynette kundi ang umalis. Nang hinarap niya si Kael, wala nang awat ang pagluha nito. Papa, dadalhin mo po ba ako sa pulis? Sorry po, magugutom po kasi ang mga kapatid ko. Nanikip ang dibdib niya at mahigpit itong niyakap. Anak naman, tama na. Mga kapatid mo ang mga yon pero may mga magulang sila. Hindi mo sila responsibilidad. Pero Papa, mahihirapan po sila ron. Nahihirapan sila kasi hindi kumikilos ang mga magulang. Saad ni Simeon. Kinuha kita sa kanila para hindi na nila ako at ikaw na gamitin sa katamaran nila. Wala silang ibang choice kundi kumilos para sa mga kapatid mo. Itong ginagawa mo, hindi ito makakatulong sa kanila. Masisira pa ang pagkatao mo. Mas lalong tumindi ang mga hikbi ni Kael. Papa, kuya po nila ako. Naluha na rin siya at sinapo ang mukha ng bata. Anak, kuya ka pero anak kita. Ayoko nahihirapan ang kalooban mo ng ganito. Sige, tutulong tayo sa kanila pero hindi dapat sa lahat ng oras. Isipin mo ang sarili mo. Mag-aral ka, maging maayos ka sa amin. Kapag nagkaroon ka ng trabaho, hindi namin ipagkakait sa'yo na tumulong ka sa mga kapatid mo. Simula ng gabing yon, hindi na niya nakita pa si Lynette. Natakot na rin siguro. Pero dahil hindi mawala kay Kael ang pagiging kuya, paminsan-minsan ay binibisita nito ang mga kapatid. Doon niya na rin nalaman na kahit paano may trabaho na sina Lynette at ang asawa nito. Walang choice kundi magtiyaga sa trabaho at buhayin ang sariling mga anak. Kumusta ang pagbisita mo? Tanong niya kay Kael. Napangiti naman ito. Masaya po. Busog na busog po sila. Tita Menchie, thank you po. Nagluluto ka po palagi ng pagkain na dadalhin ko para sa mga kapatid ko. Mahinang tumawa si Menchie. You're welcome, anak.
Napatingin siya sa likod. Inaaliw ni Kael ang kambal na kanina pang nakakaramdam ng boredom sa biyahe. Napangiti na lang si Simeon habang nagmamaneho. Hindi maayos ang pamilyang mayroon siya. Parang ang dami-daming mali. Pero sa pagkakataong yon, parang tama na lahat. At sa pagkakataong yon, habang buhay siyang magiging asawa para kay Menchie at ama para sa kanyang mga anak. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang pagiging magulang ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng pangangailangan, kundi sa pagbibigay ng oras, pagmamahal, paggabay at seguridad na kailangan ng isang anak. Sa huli, ang pinakamahalagang pamana na may iwan ng isang magulang ay hindi kayamanan, kundi isang pusong lumaking puno ng pagmamahal, respeto at pag-asang maging mabuting tao. Muli, ako si Skylar at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon.